Magandang gabi po, mga kapatid. Sino po ba ang ayaw ng pera? Lahat po tayo ay gusto natin magkaroon ng salapi. Ngunit tatandaan natin, ang mga salaping hawak-hawak natin ay hindi atin. Sapagkat tayo ay pinamahalaan lamang ng Panginoon Diyos. We are the steward of God. Everything that we have in this life, tayo po ay pinamahalaan lang ng Panginoon Diyos. Wala po tayong pag-aari sa mga bagay nito. Ang pera po ay mahalaga sa mundo na ating pong kinagagalawan. Ang sabi nga nila, kumbaga sa kotse o sa sasakyan, ito ay hindi tatakbo kung walang gasolina. Ganun din po ang buhay. Hindi po iikot kung wala pong pera. Kaya nga po, binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng mga salapi na ito po ay para magamit natin sa ating mga pangangailangan. Ngunit, bakit nagiging ugat daw ito ng lahat ng kasamaan? Bakit nga po ba? Ano po ba ang kasagutan dito? Magbasa muna tayo ng banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Sa pagkasulat po ni Pablo kay Timoteo, sinabi niya kay Timoteo, Timoteo, ang pagmamahal sa pera, ito ang ugat ng lahat ng uri, all kinds, lahat ng uri ng kasamaan. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So malinaw na sinabi rin, dinutong kagad ni Pablo kay Timoteo. Maraming tao talaga, dahil sa pera, nawala sa pananampalataya. At dito, nagkaroon sila ng mga kalungkutan sa kanilang mga buhay. So, pansinin natin sa mga pagkakataong ito, katulad ng sinabi ng Panginoon Diyos. Sa Mateo 6:24 hanggang 34, basahin po natin mga kapatid. Nandiyan po sa screen natin. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sa translation po ng King James at New King James, alagay po, you cannot serve God and mammon. So, mammon, maari pong pera, ibang translation, maari pong ibang bagay na tinasabi, o Diyos-Diyosan, maari pong ganoon. Pero po, dito po sa isang translation na to, ang binanggit doon, God and money. So therefore, I tell you, do not worry about your life. Pansinin niyo po yung pagkasabi ng Panginoon Diyos, Panginoong Jesus. Nung sinabi niya na, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang master, ang Diyos at ang pera. Kaya dinutong kagad ng Panginoon, huwag ka mag-alala sa buhay mo. So kung titingnan natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan, katulad ng sinasabi niya sa mga nakikinig doon, sa Sermon on the Mount, ang sinabi ng Panginoon doon. Sabi niya, hindi kayo pwede maglingkod sa dalawa. So dapat po, sabi niya, kaya sabi ng Panginoon, huwag ka na mag-alala kasi sa buhay mo. Huwag mo isipin kung anong kakainin mo, anong iinumin mo. Sabi ng Panginoon Diyos. O tungkol sa katawan mo, kung anong susot mo. Ayan. Kaya bilang tumingin ng Panginoon sa iyong papawid. At sinabi niya, tinan mo mga ibon na yan. Sino nagpapakain dyan? Hindi sila nagtatrabaho pero sila kumakain. So anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang sinasabi ng Panginoon Diyos, kailangan natin unahin natin ang paglilingkuran sa Kanya. O andyan dyan ang pera, pero wag mo daw paglilingkuran ang pera. Ang sinasabi doon na binabanggit. Kaya sabi niya, bakit ba kayo nag-aalala sa mga damit ninyo? So pansinin niyo po, pagkain, damit, anong ginagamit natin dyan? Pambili ng pagkain, pera. Pabili ng damit, pera na binabanggit doon. See? So, hindi daw tayo, sabi niya, katulad ng mga bulaklak, ito hindi sila nagtatrabaho. Pero tayo nagtatrabaho tayo para magkaroon tayo ng pera na binabanggit. Kaya lang nagiging problema nga natin, dahil sa pagtatrabaho natin para sa pera, nawawala ng ating pananampalataya o paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ito po makita nating lesson dito Kaya binanggit ng Panginoon tungkol sa pananampalataya Kasi masyado tayo nag-worry, wala tayong pera. Nag-worry tayo sa kinabukasan. Kaya sinabi ng Panginoon dito, sabi niya, no, huwag ka mag-alala, ang hina kasi ng pananampalataya mo So, bakit sinabi ng Panginoon, you o little faith? Kasi po yung faith ng mga tagapakinig dito, at panahon natin ngayon, yung faith natin ay napupunta na sa pera Puro pera na tayo Nakakalimutan natin ang tunay
na mahalaga sa buhay natin bilang isang tao na nilalang ng Diyos, na pinagkalooban ng pera ng Diyos. Tingnan niyo po na binabanggit. Kaya sabi niya, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Yan. So, 5 misleading beliefs about money. Para ba nakakapandin lang tungkol sa paniniwala sa pera. Hindi kasi kung walang pera hindi kaya makakilos Kung walang pera, yun namang ginangyayari din. So, yung minsan kasi yung pera para bang natin na ini-equal natin sa achievement natin. Kaya ako ito, marami akong pera dahil ito nakita ko, mga ganon. Yan. Kung minsan, malaya ako, pag may pera ko, mabibili ko lahat. Yung pangatlo, no? Magkakaroon ako ng respeto pag may pera ko. Maraming lalapit sa akin. Ayan. Ano po? At magkakaroon ako ng kapangyarihan. At dito, kung marami kang pera, marami kang kaligayahan. May kaligayahan ka kung wala kang pera, wala kang kaligayahan. Yan ang mga misleading na paniniwala tungkol sa pera. Ano po? Money is not everything in this life. Tandaan niyo po. But, sabi ko kanina, importante may pera. Para tayo makapamili ng mga damit, pagkain natin, mga bagay na ganyan. So, tingnan natin. Sabi ni Ecclesiastes, kilala niyo po sumulat. Ang sabi po ni Solomon, ano po, tinaguri ang mga ngaral sa wikang Tagalog or pinabi na ng Ecclesiastes. Whoever loves money never has enough. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, totoo po ba to? Kung sino daw ang may pera, hindi raw ito nagkakaroon ng enough. Bakit kaya sinabi ni Solomon ito? Diba? Whoever loves wealth is never satisfied with their income. No, this too is meaningless. So, katotohanan naman po sa buhay natin. Kapag tayo may pera, parang hindi pa tayo kontento. Ano po? Mas gusto pa natin ganito, ganyan. Wala tayong kakontentuhan. Gusto natin magganto. Okay naman po mag-aspire ng mga bagay na ganito. Pero, kailan nagiging masama ang pera? Tingnan niyo po. Diba? Malinaw na sinabi dito ni Solomon na kung sino nagmamahal ng salapi ay hindi magkakaroon ng sapat. At kung sino nagmamahal ng yaman ay hindi talaga masasatisfied. Hindi ka magiging kontento sa kanilang mga income. Bakit kaya? Kasi po, yung pagiging gahaman ng tao, umiiral na tido, gusto mo, ganito mo, magkamal ka na, walang masama po magkaroon ng maraming pera. Ano po? Pero sabi ni Solomon, binanggit niya, this too is meaningless. Meaningless talaga. Bakit? Walang kahulugan yan. Walang kabuluhan. Bakit po? Kasi nga naman, kahit may pera ka, mamatay ka ngayon. Sino? Madadala mo ba pera mo sa langit? No. Madadala mo ba pera mo sa impyerno? No. Kaya sabi niya, as goods increase, so do those who consume them. And what benefit are they to the owners? Except to feast their eyes on them. No? Pawang temporal happiness lang yan. Kaligayahan mo. Kasi nakikita mo But the moment na pumanaw ka, kaya binanggit dito, meaningless. Walang kabuluhan yan. Oo, may pera ka, masaya ka, maligaya ka, nakita ng mata mo, di ba? At pili mo, may power ka na, pili mo, di ba? Pero, ang kasabihan natin sa mundo, kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. Totoo po ba yun? Kapag wala na, wala na. So, isang na-obserbahan natin ngayon sa pangyayari natin sa panahon natin ngayon, kapag may pakinabang ka sa tao, nandiyan dyan sila. Pero kapag wala na silang makukuha sa'yo, i-betray ka na. Iiwan ka na. Tingnan niyo po. Diba? Isang bagay na makita natin yan sa buhay natin ito po. Kaya po kung titin natin, no, we are not supposed to serve money, it is to serve us. Dapat po yung money ang naglilingkod sa atin. Hindi tayo maglilingkod sa pera. Ano pong ibig sabihin nun? Dapat yung money, marunong tayong gumamit, at ito, nagagamit natin ng tama. Kaya sinasabi natin na, spend wisely. Yun ang binabanggit doon. What would you do for 5 million? 4 million, 3 million, o 2 million? Ano gagawin mo kung may pera ang ganyan? So, maraming, bibili ko ng ganito, bibili ko ng ganyan, mga nangarap tayo. Walang masamang mangarap, ano po mga kapatid. Pero, karamihan, nang merong ganitong kalaking pera,
Naisip ba nila ang Diyos? Naisip ba nila ang iglesia? Tingnan niyo po. Di ba? Karamihan na may ganitong malalaking pera, naisip ba ninyo ang iglesia? Kapilya, sabi natin, iglesia, mga kapatiran. No, Matthew chapter 6:24, kaya binanggit doon, no one can serve two masters at the same time. Bakit? Kasi either ma-hate mo isa, either mahal mo isa. Sabi doon. See? Kaya po mga kapatid, dapat po kung may pera kayong ganyan, dapat po ayaan nyo ang pera ang magamit. Hindi ikaw magpapagamit sa pera. Yun po yung sinasabi natin. No, we must not serve money, but money must serve us. Yan po na binabanggit doon. At sabi niya dito, no, either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Yung binanggit kanina sa Mateo chapter 6 verse 24. Number 2. Christians handle their money as God intends. Anong ibig sabihin nito? Basahin natin sa Roma, Tagalog. Roma 13 verse 7 to 8. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. Alam natin ang Romans chapter 13 tungkol sa gobyerno. Kaya tayo inutusan ng Panginoon Diyos ang mga tao ng araw na dapat talaga ibigay ang nararapat kung kailangan. So meaning to say, ang pera natin ay dapat nagagamit natin ng tama sa mga nararapat nating paggamit. So, titingnan niyo po. Kasi sabi nga niya dito, magbayad ka ng tax, sabi doon, no? Magbigay ka na dapat sa ambagan. So, bigyan natin ng point yung ambag sa dapat ambagan. Marami sa atin nakakalimot tungkol sa ambagan. Ambagan saan? Ambagan paano tayo makapagpapalaganap ng ebanghelyo. Ambagan paano tayo makakatulong sa kapatid natin na nangangailangan. Ambagan paano tayo makapagbigay ng tulong sa ating kapwa-tao na nangangailangan, lalo-lalo sa kapatiran. So, kung titignan natin, sabi niya, takot sa dapat katakutan. So, kuminsan, mas takot pa tayo na mawalan ng pera kaysa takot na mawalan ng Diyos. Tignan niyo po. Mas takot ka pa mawalan ng pera eh. Di ba? Kung titignan natin. Huwag kayo magkautang sa ano pa man, sa kanino man. So, panahon natin ngayon, so many credit cards. Makita mo dito, credit card ang ginagamit. Feeling nila, meron silang ganito, ganyan. Pero pag bayaran na, nasan na? Marami din tao mahilig mangutang. Pag nangungutang sila, para silang mga ambabait, malumanay, kahit ang sabihin ng binuutangan, okay lang. Pero pag sila nang sisingilin, sila pang galit, sila pang matapang. Kaya sinabi ng Biblia ngayon sa atin, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Bakit? Dahil the moment na magkautang ka, dito papasok na gusto mo na magkaroon ng pera para pambayad. Kahit na araw na ng pagsamba, gusto mong trabaho para may pambayad ka. Tingnan niyo po, yun na nangyayari. Kaya inuutos ng Panginoon, huwag ka na magkautang. Hanggat maaari huwag kang magkautang. Kaya sinabi niya ngayon sa iglesia, maliban na sa mga ibigan kayo. So yun po yung sinasabi. Ang sinasabi sa atin dito, nasa church tayo eh. Magtulungan tayo. Kaya ang binanggit kanina, di ba? No? Ambag sa dapat ambagan. So, kung talagang kung nangangailangan ng kapatid at siya naman po talaga ay dapat na tulungan natin. Tulungan talaga natin. Nandiyan po. Kaya yun po yung sinasabi ng Panginoon na mag-ibigan kayo. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. So, pansinin niyo po. So, love of money. Tapos sinabi nito, love your neighbor. Ang sinasabi ng Panginoon na binabanggit. So, it contrast. No po, makita niyo po. Kaya dapat tayo po, marunong tayong maghawak ng ating pera eh. We must learn or we must know how to handle our money as God intends. Kung anong gusto ng Panginoon. Bakit ka binigyan ng Diyos ng pera? Para pagtutot mo sa pamilya mo, sa sarili mo. Ano pa? Kuminsan kasi gano'n na lang tayo. Never mo na naisip na kaya ka binibigyan ng pera bilang isang Kristiyano.
may tungkulin ka saan? Sabi niya, do good unto all men, especially unto the household of God. Sa church. Sa church, mga kapatid. Ano po? Diba? Yan niyo po. Kaya sabi niya, maging kontento kayo kung ano meron kayo. Kasi kuminsan sa kawalan ng kontento, kaya tayo nagkakaroon ng utang-utang. Di ba? Gusto mo ganito, kahit na wala ka ng pambayad, nahirapan ka, ano po, mas gusto mo ng umutang. Yung binabagay. Kuminsan, ito po, wala masama pong maghanda. Tama po, di ba? Pero kuminsan kasi, kahit kung wala ka talagang panghanda, bakit pipilitin mo magkaroon ng bonggang handa? Pwede namang simple. Diba? Punta ka lang sa ganito, pakain pa, mag-Jollibee kayo, walang problema. Tinan niyo po. See? Karamihan kasi nakita natin kuminsan, tinan niyo po Sabi ko nga sa inyo, wala masama maganda po wala po masama maganda, wala ko sinasabi na hindi kayo maganda. Sabi ko maganda pa. Pero po, kung maghahanda naman po kayo, di ba? Dapat nakikita mo rin. Kasi kuminsan din niyo po, ang pera natin, mas binubuhos natin sa paghahanda-handa ng ganito mga sosyalan. Pero bakit hindi natin maibuhos sa iglesia? Tignan niyo po. Di ba? Pansinin niyo po. Sabi nga ng Panginoon ni Pablo, saliksikin ninyo ang inyong mga sarili. Kuminsan pansinin niyo po, mas marami pa tayong ginugugol na pera sa pagtapon sa ibang bagay kaysa sa iglesia. Marami sa atin, pansinin niyo po, di ba? Nakakabili ng ganito kalak-kalak ang mamahal na cellphone, nakakapag-load-load ng ganito, pero pagdating sa iglesia, bakit po nababarat? Kaya po doon lumapasok, money is the root of all evil. At sabi ng Panginoon, magbigay ka ng ayon sa iyong kinita. Magbigay ka ng maluwag sa iyong puso. Di ba? Tingnan niyo po. So, nawawala na po yung sinasabi ng Diyos. At kaya tayo nagkakaroon na ng pagkakamali. Bakit po? Kasi dahil yung pera mo ay namali ng paggamit. Tandaan mo po, binigyan ka ng pera ng Diyos para magamit mo yan ng tama. Teka, paano ba gagamitin ng tama ang pera? Ayan. Ano po? Sabi nga ng Panginoon Diyos, mahalin mo yung kapwa. Sino ang kapwa mo? Ang iyong kapatid, kapatiran, kapamilya, mga bagay na ganyan. Kaya sinabi ni Pablo rito, no? Sabi niya, keep your life free from the love of money. Kasi hindi na tayo makontento Kaya pumapasok na sa atin yung pagmamahal natin sa pera Hindi naman ako nagmamahal sa pera. Gusto ko lang ganito. Oo nga, hindi ka nga. Pero kung minsan tinan niyo po, nawawala ka na sa iglesia dahil sa pera. Hindi ka kontento Di ba? Tandaan niyo po pag ikaw marunong magkontento, layaman ka pa Diba sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God. Ano kaduktong? And all these things shall be added unto you. Ano ba yung all these things? Tingnan niyo po, all sa mundong ito, yayaman ka Diba? Sabi ng Panginoon, magbigay ka. Ano ibibigay mo? Diba? Sabi ng Panginoon, at tatanggap ka ng siksik, liglig, umaapaw. This is where you know how to use the money na binigay sa iyo ng Diyos. Yan po yun. Yan po. See? Sabi niya, sabi ko nga, di ba sabi nga ni Solomon kanina, meaningless Kasi bakit po? Dahil pag namatay ka, walang kinabang ng pera mo. Di ba? Kasi sabi ng Panginoon, no? Be content with what you have. Hindi naman nangangulugan sinasabi ng Panginoon na barong-barong bahay mo, hindi ka na magsisikap. Hindi naman sinasabi ng Diyos yon. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos dito sa pagiging kontento na kung mayroon ka, sinasabi ng Panginoon Diyos, no? Dapat marunong kang humawak nito at dapat yung pera alam mo kung paano gagamitin. Yan yun sinasabi. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag ka na magsikap. Sabi kasi okay na to Maging kontento na ako Hindi naman ganun. Nakita mo ng butas-butas yung bubong ng bahay mo Di ba? At tuturo mo ba? Maging kontento na lang ako.
Hindi pwedeng ganon. Hindi po yun ang sinasabi. Because sabi ng Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Kaya sinabi ng Diyos yun, bakit? Ba't sinabi ng Panginoon, di kanya iwan, di kanya pababayaan? Kasi nga po, binigyan kanya na ng pera eh. Ano po? At pagbigay niya siya ng pera, at marunong kang gumamit, hindi kanya talaga iiwan. Tutulungan ka ng Panginoon Diyos sa paggamit mo ng salaping yan. Kung ang nasa isip mo lagi, ang Diyos. The moment na magkaroon ka ng pera, isipin mo ang Diyos. Hindi yung puro sa sarili mo eh. Yun po yung nangyayari eh. No? Na binabanggit natin. Kaya sabi nga dito, tinan niyo po, honor God with your giving. Ayan. Honor God with your giving. Ano po? Ang sabi sa 1 Corinthians 16 verse 1 and 2, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal. Ito, madalas nating binabasa tuwing araw ng pagsamba, tuwing linggo. Gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Sabi doon, sa Corinto, sabi ni Pablo sa Corinto, gawin ninyo ito tulad sa Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. Pansinin niyo po, binigyan ka ng pera ni God. Pero pagdating ba ng Sabado, nagtatabi ka na para sa pagsamba? Doon po papasok yun eh. Kaya sinasabi ng Diyos, nagiging ugat na ito eh. Pansinin niyo po. Di ba? Hindi mo na naisip ang araw ng linggo. Tuwing unang araw. Dapat marunong ka na magtabi. Doon po yung sinasabi ng Panginoon Diyos. At kapag nakapagtabi ka na, maglilingkod ka sa Diyos, magsasamba ka. Hindi pwedeng hindi. Kasi po pag inuna mo ibang bagay, niyo po, ginamit mo yung pera sa paglamyerda, sa pagpunta sa ganito, pupunta ng ganyan, at hindi ka nagsamba. Doon, pinaglingkuran mo na yung pera. Yan niyo po. Di ba? So, yun sinasabi. So, kung titingnan natin mga kapatid, sa pagbukod nito, ayon sa kanyang iginahawa, upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. So po, di ba? Kaya habang nabubuhay tayo mga kapatid, matuto tayo magbigay ng tama sa Panginoon. Paano bibigay sa Panginoon? Ang Panginoon ang nag-utos sa atin na magbigay tayo, magtipon-tipon tayo tuwing unang araw at magkaloob tayo para magamit ito. Saan? Para magamit ito sa pagpapaunlad ng katawan ni Kristo. Dahil pagdating ni Kristo, malalaman niya ito kung paano natin ginamit ang mga salaping ibinigay sa atin. Ito po. At dito po sa Malakay, meron pong sinabi sa mga Israelita. Ang sabi po ni Malakay sa mga Israelita, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Ang ganda po ng tanong, ano po? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? See? Nanakawan ba natin ang Diyos? Sa panahon natin, bansang Pilipinas, ninanakawan ng mga nakaupo ang taong bayan. Diba? Sino ba ang nagbigay ng mga mamumuno sa bansa? Tayo mga bumoto. Tama po, di ba? Hindi pwede sabihin mo na, wag mo nang banggitin yan. Hindi pwedeng ganun. Babanggitin talaga natin ito. Totoo po yun, kasi yan ang katotohanan eh. Nagkakaroon po talaga ng nakawan. Ninanakawan natin ang Diyos. Di ba? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pera eh. Pero yan po totoo, di lamang sa politika, kundi sa lahat, sa iglesia, ano po, sa sarili mo. Sabi nga, gayon may ninanako ninyo ako. Ninanako ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano kami ninakawan? Yan yung magandang tanong eh. Kailan ba ako nagnakaw? Ano ba nagawa kong kasalanan? Ano ba yung mali ko? Yan ang mga sinasabi lagi. Ano po? Kaya sabi niya dito, saan kami nanakawan? Sabi ng Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ano po? Sa lumang tipan, iniutos po ang 10%. Tithing ang tawag. Pero sa bagong tipan, wala pong sinabi po na magbigay tayo ng ikapu. Pero para sa atin po, kung talagang uunawain natin ang Biblia, dapat nga masigit pa dun eh. Di ba? Masigit pa dapat sa 10% eh. Tingnan niyo po. See? Pero sabi nga ng Panginoon ng ayon. Balikan natin yung 16. Basahin natin ha. Yan, sabi niya oh,
no, magbukod, magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa. Wala siyang sinabi mabibigatan tayo. Dapat po yung nagiginawa natin. So sa lumang tipan, sa mga Israelita, inutos po yon. Sabi niya doon. So, sa mga handog. Ano bang inihahandog natin ngayon? Tingnan niyo po, ang ating sarili, unang-una. Tingnan niyo po, hindi natin naihandog ating sarili. Kung mayandog mo yung sarili mo, so whatever you have sa buhay mo, sa sarili mo, ihahandog mo. Binigyan ka ng pera ng Diyos, sarili mo to, ihahandog mo. Kasi inihahandog mo yung sarili mo eh. Di ba? Kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. Sa mga tuwid bagay nitong buong bansa. Tingnan niyo po, kaya buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay. Pansinin niyo sinabi ng Diyos, para magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay, isang bahayan. No? At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit. Yun yung sinasabi kanina ng Panginoon, sabi niya, siksik, liglig, umaapaw, kung marunong tayo magbigay. And all these things shall be added unto you. Seek, unahin mo ang iglesia. Kung may salapi ka, unahin mo ang gawain sa iglesia. At lahat ng bagay ibibigay sa iyo. Ito yun, bubuksan ang langit. Iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Aapaw pang blessing mo eh. If matuto tayo gumamit ng pera na binigay ng Diyos sa atin, ay lalo pa tayong yayaman. Tandaan niyo po, hindi tayo magugutom. Yung sinabi ng Panginoon kanina, hindi kita iiwan, hindi ka pababayaan. Hindi ka na magugutom eh. Tingnan niyo po, diba, kung ikaw nagtatrabaho, nagsisipag ka, diba, may kikitain ka. Eh kung tamad ka, wala kang kikitain. Kaya, ang sabi ng Panginoon, magtrabaho kayo. Diba? Tingnan niyo po, huwag kayong maging tamad. Utos sila sa Biblia rin. No, magtrabaho. Pero the moment na nagtrabaho ka at meron kang income, that's the way kung paano mo gamitin ang pera. Kapag pinaglingkuran mo ang pera, pag inuna mo ang pera, kaysa sa Panginoon Diyos, papasok na ang lahat ng kasamaan. Kaya ngayon nga ang ugat. Pansinin niyo po. Karamihan ngayon, nag-aaway dahil sa pera. Kuminsan, inawabalitaan tayo, ang iglesia na bahagi dahil sa pera. Ano po? May mga kapwa Kristiyano na inggit dahil sa pera. Yan po nangyayari eh. Di ba? No po, dapat kaya sinabi na be content eh. Kung may pera ka, kaya mo na, huwag ka na mainggit sa iba. Gamitin mo yung pera mo. Ito, tabi niya oh, bubuksan pa lang dyan ang pintuan ng langit, bintana ng langit, at ibubuhos sa iyo lahat ng yaman. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, dapat marunong tayo ha. Okay po, yun natin. So, dito po mga kapatid, be generous nga eh, with those in need. Ano ba ibig sabihin ng be generous in those in need? Ano ba yung generous sa Tagalog? Yung mapagbigay sa mga nangangailangan. Ano po? Kaya nga, ulitin-ulit ha, do good unto all men. Lalo-lalo na sa kapatiran. Dapat maging generous tayo doon. Ano po? Bakit po? Kasi, di ba, be like Christ. Di ba sabi doon? Imitate Christ as I imitate. Sabi ni Pablo. So, si Kristo ba hindi ba generous? No. Jesus is very generous. He even gave His life. So, dapat ganon din po tayo eh. Kasi sabi niyo ito ni David, Psalm 37 verse 12, the wicked borrow and do not repay. Yan. Ano po, matitin natin. Madalas marunong tayong manghiram pero hindi tayo marunong magbayad. Maraming ganyan ano po. Marunong namang utang pero di marunong magbayad. Yan po ang mali. Aling ba natin, Lord, bigyan mo ko ng pera, bigyan mo ko ng trabaho, promise po, pag nagkatrabaho ako, magbibigay sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Palaguin mo po ang aking negosyo. Nung binigyan ka na ng Diyos, hindi ka na marunong magbayad. Nakalimutan mo na ang Diyos. Yun yung binabanggit natin kanina, those who loves wealth. Di ba? See? Ano po, na binabanggit doon. Kaya sabi niya, keep your focus. If you have money, keep your focus. May focus. Anong focus mo? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Yun ang focus mo eh. Kaya ang pera galing sa taas eh. Hindi literal. Kasi God bless you with money.
So, dapat po, yung bagay na yan, alam mo paano gagamitin. Ano ba yung mga bagay na nasa taas? Love your neighbor. Sabi niya, paunlarin mo ang sambahayan. Yan niyo po. No? Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yan niyo po, na binabanggit. Sabi, balikan natin yung sinabi ni Solomon kanina sa Ecclesiastes. Ano po? Diba? So, pangatlo, trust God to meet your needs. Naalala niyo yung preaching ko ng linggo. Noong linggo, akin na preaching, in every situation, trust God. Tingnan niyo po. So, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, magtiwala tayo at sumunod sa Diyos. And here, ano po, lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. Ano man ang inumin mo, ano man ang kakainin mo, ano man ang susuot mo, ibibigay siya ng Diyos yan. Paano kung bibigay ng Diyos siya yan? Kung hindi tayo marunong gumamit ng mga blessing na tinanggap natin. Tumatanggap po ba tayo ng blessing sa Panginoon? Opo, lahat tayo. Kaya sabi niya, what shall we for the pagan, pagano, run after all these things and your heavenly Father know that you need them. Tinan niyo po, but seek first His kingdom. So yun ang number unang-una eh. Maraming beses natin narinig ang preaching na to. Maraming beses man na narinig ang Bible verse na to. Pero, do we really grow? Do we really still understand and remember this word? Sabi niya, unahin mo ang iglesia at ang katuwiran. Anong katuwiran? Maging matuwid ka sa harap ng Diyos. Tinan niyo po, di ba? At saka, huwag ka na mag-alala sa mga bagay-bagay, dahil ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Kung lagi mo siyang inuuna. Tinan niyo po, alala niyo po yung the widow and one mite? Diba? Sa harap ng Panginoon, talagang ibinigay niya lahat-lahat. No? Isang bagay na doon. Pagpapalain ka lagi ng Panginoon Diyos. Kaya Philippians chapter 4, verse 19. At sabi niya, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ang ganda ng sinabi ni Pablo sa iglesia sa Pilipo. Sabi niya, pupunan ng aking Diyos. So God will provide, no po, whatever we need. Sabi niya, ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kaluwalhatian kay Kristo. Hindi lamang physical ang ipoprovide ni God sa iyo, kundi pati spiritual. Po, all spiritual blessings are in Christ. If we have this in our life, magiging matututo tayo kung paano natin panghawakan ng pera natin. Kasi po, physical, kailangan mas mataas ang ating spiritual. Kung mas mataas ang spiritual mo, no po, spiritual life mo, kaysa sa physical life mo. And physical life, ang money, meron ka, pero dito, matututo ka paano hawakan ng pera ngayon eh. Matututo ka paano tumulong ngayon sa sambahayan ng Diyos. Matututo ka paano ibalik sa Diyos. Paano magamit ang mga bagay sa physical na pera na binabanggit. Sabi ni Pablo sa mga Korinto, 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, binabasa rin natin ito tuwing araw ng linggo. Ano po? Each of you should give what you have decided in your heart. So ano ba nasa puso mo ngayon? Ano ba dinidecide ng heart mo? Mas matimbang ba sa'yo ang pagbibigay sa Diyos? O mas matimbang ang unahin mo ang iyong sarili? At ang mga bagay na nasa mundong ito? Tignan niyo po, ano mas matimbang, mga brothers and sisters? Dito po, kaya sinasabi ni Pablo sa ating, paalala ko ulit, no? Sabi niya, saliksikin mo ang iyong sarili. Tingnan mo, may panahon pa tayo. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, may panahon pa tayo. Kaya sabi niya, decided the heart to give, not reluctantly or under compulsion. Mahal ng Diyos kung sino nagbibigay ng tunay na masaya. Paano ba mabigay ng masaya? Yung maluwag sa puso. See? Kasi ito po technique yan. Ay, ito po ang sikreto. Kapag inuna mo ang Diyos, sabi nga kanina, di ba? Marami kang blessing eh. At kapag may blessing ka, masaya ka magbibigay ngayon. Eh paano kung wala? Kung kulang? Ano ba? Minsan iniisip natin ganito. Eh kasi ba, marami kong babayarin, may utang akong ganito, may utang ganyan, ang laki ng kuryente ko, tubig ko, ganito, ganyan, ganito. Ang dami natin iniisip eh. Ano sabi kanina? Think on things above, not on things on earth.
Why worry? Sabi kanina, di ba? Why worry? Sabi niya, see? Kung titignan natin. Kaya, kung meron ka niyan, huwag mo na isipin yan, basta magtabi ka na, di ba? Every first day of the week, sabi kanina, magtabi ka na. Tabi mo na to para masaya ka, di mo nagagalawin yan. Para kay God to. At alam mo kung ano yung tama, di ba? Ayon sa binigay sa'yo ng Diyos, alam mo yan, ikaw nakakaalam eh. Ano po, nang binabanggit doon. Sabi niya, and God is able to bless you abundantly. Hindi ito parang bangko ha, ay magbibigay ako kay God para dumami ito. Hindi yun ang point mo. Hindi yun ang puso mo eh. Hindi dapat yun ang puso natin. Ang puso natin, magbigay ko dahil utos sa akin ng Diyos to. Mahal ko ang Diyos, mahal ko ang iglesia. Bibigay ako. See? So that in all things at all time, having all that you need, you will abound in every good work. Hindi nyo po, lalo kang pasasaganain sa lahat ng gawain. See? Hindi nyo po, diba? Hindi ka niya pababayaan kasi hindi ka niya iiwan eh. Dahil nakita ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Kaya sabi ko kanina, ano mas matimbang kapatid? Tignan niyo po. Okay? Ngayon, pang-apat. Ano ba ito? No? Oo. Mali, help us keep our hearts right with God. Tignan niyo po. Kapag tayo po marunong, dito po tutulungan tayo ng Diyos na maging tama ang ating puso. You will be enriched in every way so that you can be generous. Generosity, sabi doon, you can be generous on every occasion. See? Lalo kanyang pagyayamanin eh. Para lalo kang matuto magbigay. Ito parang nagiging problema ha. Kung minsan pag biniyaman ka ni God, para mo, teka, sayang ito ha. Nagiging ano tayo? Nagiging Ananias Sapphira tayo. Tingnan niyo po, binigyan ka ng Panginoon ng pera. Sige, mas malaki ito ha. Ito na lang bigay ko kay God. Hindi ganoon. Dapat kung ano yung nasimulang, Lord, pag nangako ka kay God, di ba sabi nga ng Panginoon, huwag kang mangangako na hindi mo gagawin. Nangako ka, Lord, bibigay ko. Bigay mo. Kasi kung minsan pag pinagyaman ka ni God, yung pinangako mo kay God, Lord, pwede bang bawasan ko ano muna ito? Yan ang nangyayari. See? Kaya sabi ng Panginoon, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Tignan niyo po. See, yung sinasabi ni Pablo sa Corinto, kapag ito na wala pagyayamanin kayo ng Panginoon Diyos at sa pamamagitan namin dahil sa inyong kasaganaan, sa inyong pagiging maluwag sa puso, no po, ang resulta nito ay pagpapasalamat sa Diyos. So, in this way, when we give sa Panginoon, this is also a sign of your thanksgiving. Nagpapasalamat kay God. Di ba? Yan niyo po. See? Yung binabanggit doon. Kaya sabi niya, this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession. Diba? Kapag marunong magbigay, ay salamat kay God. Diba? Tignan niyo po, pupurihin nila ang Diyos eh. Salamat po sa Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, at ginamit mo si ganito. Yun ang maganda doon eh. Diba? Salamat po, Panginoon Diyos, at mayroon pong Church of Christ dito na natutulungan kami. Yun ang maganda. Ano po, na binabanggit doon. Kaya sabi niya, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ. Tignan niyo po. And for your generosity in sharing with them and with everyone else. Ano po? So, you proclaim the gospel when you help. Feeding program, we are proclaiming the gospel. Tignan niyo po. Medical mission, we are proclaiming the gospel. Ano po? See? Tutorial center, we are proclaiming the gospel. So, tayo po dapat we must learn how to support, how to help yung ating ginagawa. Niyo po, feeding program, tumulong tayo. Para marami tayong mapakain. Diba? See, hindi naman tayo nagbibigay para lang doon sa ano, kundi nagbibigay tayo para sa ibang tao.
at pagbibigay mo sa ibang tao, yan ang tungkulin natin bilang isang Kristiyano, do good unto all men. See? The people, those who receive, they will praise God. Pupurihin nila ang Diyos. Di ba? Salamat po, may tutorial center, nakakapag-aral mga anak namin ng walang bayad. Salamat po, malaking tulong. Ito, itan po, na binabanggit. Kasi ang mamahal ng tuition fee sa labas. Pero sa tutorial center pala, nagbibigay lang kami ng konti. Na kung minsan kahit wala, okay lang. See? Ang ganda ano po. Yan. 1 Timothy chapter 6, 17, 18. Utusan ninyo ang mga mayayaman. Sinong mayaman? Lahat po tayo mayaman. Di ba? Pero tinutukoy ni Pablo rito yung may kakayahan. Yung may utusan nyo, yung may mga kakayahan sa mundong ito na huwag silang maarging arugante, no, ilagay nila ang kanilang pag-asa sa kayamanan. Huwag kang, in short, huwag kang magmataas, huwag mo isipin na kundi dahil sa akin wala yung mga yan eh. No, hindi dapat ganon. Huwag mong asahan ang yaman. Baka matulad ka doon sa nagpagawa ng imbakan ng pagkain. Hangal ka ngayong gabing ito, kukunin kong kaluluwa mo. Sino makikinabang ng mga inipon mo? See? Yan, it's so uncertain. But to put their hope in God, no? Who richly provides us with everything for our enjoyment. Kita nyo? Binibigyan ka ng pera ni God eh, para mag-enjoy ka din ang sarili mo. Enjoy. Alam nyo po magandang enjoyment? Enjoyment po, magandang enjoyment dito po. Yung bang nakikita mo tumutulong ka sa kapwa. Di ba nakakasaya yun? Masaya yun kaysa igugugol mo yung pera mo sa ganito, ganyan, ganito. Di ba? May light ka pa tinatawag, ganito, ganyan. Hindi si? No? Nakakapunta ka sa ganito, nakakaipon ka ng pamasahe, nakakaipon ka ng pambili ng mga ticket, na mamahalin. Pero, pagdating sa iglesia, wala. Bakit? Ito nangyayari mas nag-e-enjoy ka sa mundo kaysa sa iglesia. Eh kasi hindi naman nakaka-enjoy ang iglesia eh. Yan ang problema ng Kristiyano. Hindi daw sila nag-e-enjoy sa iglesia. Pansinin yung sinabi ng Diyos. Diba? Singing and make melody in your heart. Kaya dapat pag umaawit ka, masaya ka eh. Diba? Tignan niyo po kasi karamihan sa iglesia pag umaawit parang walang kabuhay-buhay. Pero pag nagkakaraoke tayo, feeling na ugat mo lalabas pa dito. Kapag sa iglesia, bubulong-bulong. Kapag marami kang pera, mas marami kang ginugugol di sa barkada mo. Kaysa doon sa iglesia. Yan, ang nangyayari. Ano po? Kaya sabi niya, utusan mo yan. Sabi niya ni Pablo kay Timoteo, utusan mo yung mayayaman na yan. Command them, utusan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sila sa paggawa ng kabutihan at sa pagiging masagana o generous and willing to share. Willing to share. Brothers and sisters, share your blessing. Meron tayong feeding program this Saturday. Mga nakikinig na kapatid dyan, mag-share po kayo. If you want to share, no po, message us. Comment nyo po dito how, no po, paano makapagtulong. Andito po, Marikina is very active in helping poor people, in helping the children. No po, very active po kami dyan. Ano po, na binabanggit doon. See, kahit na magbigay ka na isang box na juice, okay lang yan. Diba? Basta maluwag sa puso mo ha. Pero, magkano ba isang box na juice? Ilin, magkano isang box na juice? 75 pesos only, isang box. 10 bata na makakaigop ng juice. Tinan nyo po. Diba? Pero gagatos ka sa ganito, 1,000. Diba? Kung minsan, ay naku po. Kaya po nagiging masama. Money is the root of all evil. Yan sinasabi doon ng Diyos. No po? Kaya doon po nagiging masama. No, why? Nagiging masama ang pera. Pag-ibig sa pera, yun po ang mga dahilan. Kaya sabi niya, money is not a measure of spirituality or greatness. Sa mundo natin ginagalawan. Kapag may pera ka, sikat ka. Yan. Kung minsan kahit wala ka ng pera, alam niyo po ba yung nagpipiling millionaire ka? Yung one day millionaire? Di ba? Tapos kinabukasan wala. Kung minsan naman nagiging ano pa yung bang may barkada ka mayayaman talaga, may kakayahan talaga. Gusto mo pang sumabay sa kanila kahit wala ka naman talaga. Alam niyo po yung nangyayaring ganoon?
para lang maging sikat ka, para lang makain ka. Hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po is maging sikat ka sa mata ng God. Tingnan niyo po, ang mahalaga, nakain ka sa gawain ng Diyos. Yun po mas mahalaga. No po, na binabagi. Kasi sinabi ng Panginoon, do not love the world nor anything in this world. Sabi ng Panginoon Diyos. Huwag mo mamahalin yan. Kaya ito sabi niya ni Pablo sa mga taga-Pilipos, no po, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Hindi yun sinasabi ni Pablo, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Tingnan niyo po, natuto si Pablo na mag-enjoy kung saan siya naroon. Bakit? Kasi po, ang kanyang buhay ay idinivote na sa Diyos. When we devote our life to God, happiness is always there. Hindi ka na mag-aalala pa. Kapagkat alam mo, kasama mo si God. Nung marunong ako magpakababa, hindi niyo po magpakababa, number 1. At marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kalbusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ano natutunan niya? Kasama niya si Kristo. Naalala niyo yung sinabi ko, let us walk with God. Di ba? Nakaraang Wednesday, lumakad tayo kasama natin ng Diyos. When we learn how to walk with God, ito po yung matututunan mo paano magpakababa. Matututunan mo kung paano magpakasagana. Ayan, tinan niyo po. See? Kaya po, sa gabing ito ng pinag-aaralan natin, why money is the root of all evil. Natutunan po natin sa gabing ito mga kapatid ha. So whatever your financial situation now, you are prone to the love of money. Bakit? It's tied it with the love of self. Tinan niyo po, yung pera, sa sarili mo kasi, to which we're all inclined. Let me give you a few test questions today, mga kapatid. May question lang tayo dito. Okay? Tingnan natin. That you can ponder to see whatever you need. Tingnan natin ang question ha. Number 1 pa. Ito mo, yan, yung ginawa natin kanina. Kahapon isang araw. How often do you daydream about striking it rich and how you would live in luxury if you did? Ito po. Di ba? Minsan dito, sana yumaman ako. Di ba? Okay? So, sino magbibigay siya ng kaligayahan? Mamana ka ng 10 milyon? O makarinig ka ng 10 tao na nagtiwala sa Panginoon at sumunod kay Kristo? Ano mas magbibigay siya ng kaligayahan? Yan, makita natin. Ano po? Ay, hindi, may 10 billion na ako eh. Magagamit ko na ito, ganyan. Diba? Pero ang tinatanong ko dito, tanong lang ito, sino ang nagbibigay siya ng mas mahigit na kaligayahan? Yung pera ba? O yung may tao na ligtas? Sumunod kay Kristo? You have just heard, ano po, a passing opportunity to invest in a company. Sayang, nag-invest sana ako dito. Di ba? Narinig mo rin ito, passing opportunity to invest in a missionary endeavor. Narinig mo rito, merong investment dito. Meron ding investment sa gawain ng Diyos. Ayan. No? Sino, ano yung mas excited ka? Yung mag-invest ka sa, dito sa isang business na to, o mag-invest sa gawain sa iglesia? Ano mas excited ka? Pang-apat po, is your spare time consumed with the pursuit of financial security and the enjoyment of worldly pleasure, or with the pursuit of godliness for yourself and others? Ano po? Saan mo nilalagay ang oras mo? Yung mga spare time mo. Yan, pansinin niyo po yung 4 na tanong na yan. Mga kapatid, sa gabing ito, napakahalaga ng unawaan natin paano tayo mamuhay ngayon. But godliness with contentment is great gain. Sabi ng kawikaan, a generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. Yung mo, pag na-repress mo ang ibang tao, lalo kang i-repress ni God. Kapag nagbigay ka sa tao, lalo kang bibigyan ni God. Kapag tumulong ka sa iglesia, lalo kang tutulungan ni God. Kapag nag-share ka ng blessing mo, lalo kang marami matatanggap na blessing sa Panginoon Diyos. See? Huwag mong hayaan, kapatid, kaibigan na nakikinig ngayon, huwag mong hayaan na maglingkod ka sa pera.
kundi ang pera ang maglingkod sa iyo. Ibig sabihin, gamitin mo ang salaping binigay sa ng Diyos, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ang pera na yan. So gamitin mo ng tama. Unahin mo ang Diyos. Kapag inuna mo si God sa pera mo, mas maraming darating sa iyo. Tandaan niyo po. Yan po. Yan po ang katotohanan. Kaya, humingi ka ng business kay God, binigyan ka, unahin mo ang Diyos. Kung minsan kasi nag-concentrate sa business. Nakalimutan ng Diyos. Binigyan ka ng trabaho ng Diyos, kung minsan puro trabaho ka, nakalimutan mo na ang Diyos. Ilang oras lang ba ang gusto ng Diyos sa iyo? Na magtipon tayo. Isa lang. Kasi sabi niya kanina, di ba, spare time mo, saan mo ginagamit? Araw-araw tayo maglingkod. Araw-araw tayong gumagamit ng pera. Namamasahe ka, naggagasolina ka, araw-araw tayo. Kung wala ang Diyos, meron ka ba niyan? Matutunan dapat natin, mga kapatid. Tandaan natin, ang perang hawak mo ngayon, walang kabuluhan yan kung hindi mo gagamitin ng tama. To use our money na magbibigay kapurihan sa Diyos, magbibigay kaginhawaan sa kanyang mga anak, magbibigay ng kaluguran sa sambahayan ng Diyos. Gamitin natin yan. Pagmamahal sa kapwa-tao, lalo-lalo na pagmamahal sa kapatiran. Mga kapatid, sa gabing ito, nakita natin, no, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Mag-share po kayo. Mag-share tayo, mga kapatid. Huwag nating hayaan na ang pera ay magamit sa pangsarili nating kabutuhan. Feeding program, help finish the worship hall, invest your money to God's work. Marami pa akong God's work. Kung saan ka nakaanib na iglesia o saan mayroon kang kaluwagan, no? Ay binibigyan naman tayo lagi ng kaluwagan ng Diyos kapag ikaw nasa Kanya. Di ba sabi niya, seek you first the kingdom. Unahin mo yon. See? Yan po. Pwede tayong tumulong. No? Don't allow yourself to serve money or mammon. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. God bless us all po.